Wait. Paano kung gusto mo ring mag-explore ng Macau as part of your Hong Kong trip? Pwede ba yon? Well, the answer is yes! Hindi lang siya posible. Actually, maraming gumagawa niyan. And in this video, we'll show you how it can be done. Hey there, T-Peter! We are Vince and Josh. Before we begin, paisang kembot naman sa inyo dyan, just subscribe to this channel if hindi nyo pa nagagawa. Itap nyo lang yung subscribe button, ring the bell beside it, and select all so you won't miss any of our future episodes. We're on the road to 300,000 subscribers na and we need your help para makarating doon. Kung pinapanood mo naman to on Facebook, join our 1 million strong community by liking and following this page too. Okay, ito na. Simulan na natin yung video. Macau makes a fantastic day trip from Hong Kong kasi bukod sa maliit lang naman ang Macau, madali lang din itong mapuntahan mula sa Hong Kong. Very accessible. Isang oras lang kung magpe-ferry or 2 hours kung magbabas ka and manggagaling ka sa city center. Tapos pagdating mo doon, ramdam mo na nag-iba talaga yung atmosphere, iba yung vibe. You can explore Macau's two sides. Yung una is yung historic Portuguese colonial side. Yung ikalawa naman is yung mas hyper and mas modern na puro mga hotels. Pero may explore mo yung dalawang sides na yan pareho in a single day. Bago natin i-share yung detalyadong itinerary natin, gusto muna naming i-layout sa inyo yung mga options na meron kung pupunta kayo from Hong Kong to Macau. And may tatlong modes of transportation na pwede nyong i-take. By ferry, by shuttle bus, and by cross-boundary coach. Pag-usapan muna natin yung ferry. Traveling to Macau from Hong Kong by ferry is the classic way to make this crossing. Actually dati, ito nga lang halos yung option eh. Before nagawa yung sea bridge, most talaga ay by ferry nagta-travel mula Hong Kong papuntang Macau. Pero kung ferry ang sasakyan mo, saan ka ba dapat pumunta sa Hong Kong? Well, meron dati na 3 terminals where you can catch a ferry to Macau. Kaya lang, ngayon, parang karamihan ng mga sailings ay nanggagaling na lang sa Hong Kong-Macau Ferry Terminal sa Sheung-Wan. Malapit ito sa Central sa Hong Kong Island. Not to be confused with China-Hong Kong City Terminal. Ibang-iba ito. Located naman ito sa Tsim Sha Tsui sa Kowloon side. Yun nga lang, hindi na ako makahanap ng sailings mula sa terminal na to. Pati dun sa Skypier na malapit sa Hong Kong Airport, may lumalabas na notice na hindi na siya available sa ngayon. So to be on the safe side, kung gusto niyo talagang mag-ferry, dun kayo pumunta sa Hong Kong-Macau Ferry Terminal in Sheung-Wan. Importante yan na kapag i-enter nyo sa Google Maps, dapat yung Hong Kong-Macau Ferry Terminal and alam nyo na tama yan kung malapit sa Central or basta sa Sheung-Wan area. Okay, now na tapos na tayong pag-usapan yung Hong Kong terminals, lipat naman tayo sa terminals sa Macau. May dalawa ring ferry terminals dyan. Yung una ay yung mas bagong Taipa Ferry Terminal. Mas malaki rin ito at mas modern. Malapit ito sa Kutay Strip. Ito yung area kung nasan yung mga malalaking hotels like the Venetian, the Parisian, the Londoner, or Galaxy. So kung yan yung pupuntahan ninyo, dyan nyo balak mamalagi ng mas matagal, mas convenient na arrival point or entry point itong Taipa Ferry Terminal. Malapit din ito sa Macau International Airport. And yes, most ferries mula Hong Kong ay dito na talaga pumupunta. Ito yung ginagamit na terminal. And okay lang, mas maganda yon kasi very well organized dito and maraming mga free na shuttle buses na provided by hotels. Meron din mga taxis and iba pang mga public transport options waiting outside. Yung isa pang ferry terminal na pwede nyong mapili ay yung Outer Harbor Ferry Terminal. Located naman ito sa Macau Peninsula, mas malapit naman sa historic and cultural attractions ng Macau like yung Senado Square, the ruins of St. Paul's, Macau Museum, ganon. So kung yan yung mga mas pupuntahan ninyo, pwedeng dito na lang kayo bumaba. Ito yung piliin nyo na ferry terminal dito sa Macau. Yun nga lang, mas luma ito. Pero functional pa rin naman and well-connected pa rin naman. May mga buses pa rin and taxis.
Ngayon naman, pag-usapan natin yung dalawang ferry operators na nag-ooperate between Macau and Hong Kong. Yung una dyan is yung Turbojet. Yan yung mas established na ferry operator, mas matagal na sila, and they're primarily sailing to and from the Macau Outer Harbor Ferry Terminal sa Macau Peninsula. So ito yung mas luma. Meron din naman silang schedules to and from Taipa Ferry Terminal, yung mas bago, pero they are very few and far between. Kung mas gusto nyo na pumasok sa Taipa Ferry Terminal, kasi mas bago yon, mas maraming sailings ang second operator natin, which is Cotai Waterjet. Sila naman, dito lang talaga sa Taipa Ferry Terminal nagsisail. Wala silang sailings dun sa kabilang terminal. Mas spacious yung mga ferry nila and mas smoother yung ride than some turbojet sailings. Meron ding first class seating and complimentary snacks, pero I think yung turbojet naman meron ding ganun, kung tama yung alala ko. Pero kung usapang economy class, pareho naman sila ng pamasahe. Exactly the same. Mas mahal kung yung ibubok mo ay weekend or gabi kesa kung weekday and araw. Yung pinakamura ay yung economy class kapag weekday, 175 Hong Kong dollars lang yan. Sa parehong operators pareho lang yung presyo. Pwede kang bumili ng ticket sa terminal na mismo pero mas mura sa Klook a little bit. And pwede kang mas makamura pa if you use our promo code, the Poor Traveler Klook. Valid ito for one-time use only, so gamitin nyo na. Ito yung itsura ng mga pages nila. Yan, para alam nyo na nasa tamang page kayo. May separate page for Turbojet and meron din for Cotai Waterjet. Kaya mag-decide na kayo kung alin yung pipiliin nyo. I-add namin yung links papunta sa tamang pages sa description ng video na to and sa pinned comment na rin. Either way, ang journey takes about 1 hour. Generally naman ay komportable, air-conditioned, and may assigned seating system yung mga ferry. Yun nga lang, depending on the weather and sea conditions, minsan it can get rough. Minsan nakakahilo, lalo na during windy days or kapag typhoon season. Kung mahiluhin ka talaga or prone to motion sickness, baka hindi ito yung best option for you. Pero before we continue, let me share a word about the sponsor of this video, Aeralo. Ang Aeralo, it's the world's first and largest eSIM marketplace with data plans for over 200 countries and regions. Pwede mong i-download itong Aeralo app so you can easily purchase eSIM kapag nagta-travel ka kahit saan ka pupunta. We've used it not just in Hong Kong, pero pati na rin sa Japan, New Zealand, US, Canada, and even Caribbean countries. Meron din kasi silang regional eSIM na perfect kung magbabackpack ka across multiple countries kasi kapag yan yung gamit mo, yung mga regional eSIMs, hindi mo na kailangang magpalit ng SIM every time magkocross ka ng border, every time lilipat ka ng country. Isang eSIM lang, gagana na for the entire trip. Sobrang dali lang din gamitin. Just create an account and i-enter mo lang yung destination. Tapos, it will present eSIM options, pwedeng by country, pero meron ding regional eSIMs nga. Just choose the plan depending on how many days or how much GB you need. Kung kapusin ka, don't worry, pwede ka namang mag-reload ng GB using the same app. You can purchase or install the eSIM even before the trip. Yung validity period nito only starts kapag inactivate mo na siya and kapag nag-connect ka na sa internet. You will be guided accordingly naman kasi merong instructions kapag ginagamit mo yung app that are very easy to understand. And we have even more good news for you. You can get a big discount on Aeralo too. Just visit the link in the description or scan this QR code and use our promo code TPT3 para sa $3 discount for your first eSIM. That's 175 pesos based on the current exchange rate. Walang expiration in a sense na yung new users can redeem this code anytime pero one-time use lang. Sa first eSIM mo lang ito gagana. In your succeeding bookings, gamitin mo na yung isa pang promo code natin na The Poor Traveler for 10 to 15% off. Para automatically ma-redeem nyo naman yan, visit thepoortraveler.net/eSIM. Kung yung phone nyo naman ay naka-lock-in sa service provider nyo sa Pilipinas, baka hindi gumana sa inyo ito. And it's also subject to device compatibility, pero yung app naman will tell you kung compatible ba yung Aeralo sa device na gamit mo. But yes, magagamit mo rin itong Aeralo sa Hong Kong and sa Macau. Anyway, let's go back to the video.
If hindi mo bet tumawid ng dagat para makarating sa Macau, how about the bus? Meron ka ring dalawang options. Yung una ay yung shuttle bus. It will take you from the HZMB port. HZMB means Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge. And isa ito sa pinakamahabang tulay sa mundo connecting Hong Kong to Macau. Pero yung mga shuttle bus na to, dadalhin ka lang niya from HZMB port sa Hong Kong side to the HZMB port sa Macau side. Yung papunta sa port sa Hong Kong side, ikaw na yung bahala doon. You're on your own. Tapos pagdating mo doon sa Macau side, kailangan mo ring mag-transfer to another mode of transportation kasi hanggang doon lang talaga sa port yung shuttle bus. Basically, point-to-point lang siya. Pero don't worry kasi, sa Macau Port naman, merong mga free shuttle buses na available operated by big resorts na can take you to the tourist areas. Pero syempre, yung schedule nun, hindi ganun kadami. Anyway, ang pamasahe dito sa shuttle bus ay 65 Hong Kong dollars during the day and 70 naman kapag gabi. Meron din silang concessionary fare, so sa mga seniors, sa mga bata, meron silang mas murang fare. If you're coming from the city center mismo ng Hong Kong, baka yung better option is yung tinatawag na cross-boundary coach. Buses din ito, pero yung nagmamanage dito ay mga private operators na nagpo-provide ng services from different pick-up points sa city center na mismo to Macau. Tapos meron silang fixed routes and usually merong multiple drop-off points sa Macau. So kunyari, yung isang nasakyan ko na ganitong bus, so pinick up kami sa Prince Edward sa Hong Kong, tapos pagdating sa Macau, may stop sa Galaxy, may stop sa Venetian, may stop sa kung ano-ano pa. Ganon. Pagdating mo naman sa HZMB port, kailangan mo pa ring i-clear yung immigration on foot, whether cross-boundary coach yan or shuttle bus. Pero ang kagandahan sa cross-boundary coach, you'll be boarding the same bus on the other side. So, ibababa nila kayo, di ba, sa may port. Tapos, magko-cross kayo ng immigration. Habang nagko-cross kayo, yung bus, lilipat na siya dun sa other side. Dun sa mas malapit sa bridge. Tapos, hanapin niyo yung bus na yun, sasakay kayo dun. Tapos, dadalhin kayo dun sa Macau. Ang pamasahe ay between 160 and 180 Hong Kong dollars. Depende kung saan yung pick-up point na pinili mo and kung anong operator yung binook mo. Maraming options din sa Klook, pero ang guidance ko lang kapag magbubook kayo ng ganito, whether sa Klook man or sa ibang mga websites, pay attention to the pick-up point. Kasi madalas, di ba maraming options kapag nagbubook kayo ng ganyan. Marami sa mga pagpipilian ay wala naman talaga sa city center. So just make sure na yung pipiliin nyo ay malapit dun sa hotel ninyo or at least accessible mula sa hotel ninyo. Pero yung dalawa na pinakamadalas kong makita na nasa downtown Kowloon area ay yung Prince Edward along Shanghai Street, yun yung isa. Yung isa naman is China-Hong Kong Terminal na nasa Tsim Sha Tsui. Na-try na namin pareho yung ferry and yung bus. And kami ni Vince, mas preferred talaga namin yung bus. Kasi although the journey takes longer, usually 2 hours kung galing ka sa city center, generally ay mas smoother yung ride and walang risk na mahilo ka. Kasi kahit naman ako, hindi ako mahiluhin. Minsan kapag sobrang maalon talaga, tinatablan din naman tayo. Okay, so ito na. Ito na yung Macau day trip itinerary natin. To maximize the limited time na meron tayo sa Macau, magsa-start tayo ng maaga. So gising kayo ng mga 6:45 a.m. to give yourself plenty of time to get ready. Huwag niyong kakalimutang dalhin yung passport niyo kasi remember, magko-cross tayo ng border today, so kailangan niyo yung passport. Otherwise, hindi kayo makakasakay ng bus or kahit ferry. By 8 a.m., take the MTR to Tsim Sha Tsui Station. And from there, open your Google Maps and use it as a guide para makarating kayo on foot sa China-Hong Kong City Terminal kung saan kayo sasakay ng bus papuntang Macau. Mga 10 minutes na walk yan mula sa TST station papunta sa terminal. For this itinerary, magbabus tayo kasi feeling ko mas preferred yung bus kasi minsan nga nakakahilo yung ferry. So, magbus na lang tayo and itong particular bus transfer na to yung i-book ninyo. Again, maraming options online pero I suggest na itong particular option na to yung i-book ninyo specifically because yung mga stops nito at saka yung timing ay match dito sa sample itinerary natin. So,
Ayan, pag nandyan na kayo sa page, for pick-up location, ang piliin nyo is yung China Hong Kong City. Tapos sa drop-off, choose Galaxy Macau. Pwede rin yung Venetian, okay lang din yon, pero mas malapit sa first stop kasi natin yung Galaxy. Pero kami, yung binook namin that time ay yung galing sa Prince Edward, hindi galing dito sa China Hong Kong City. Kasi yung Prince Edward, mas maiksi yung lakad. Pero ngayon kasi na tinitingnan ko yung page nila, for some reason, yung earliest departure na available sa Klook ay 11:50 pa, which para sa akin, masyado ng late yon. Pero dito sa China Hong Kong City Terminal, maraming mas maagang options. If you really want to depart mula sa Prince Edward, I think pwede ka rin namang mag-book sa official website ng supplier kasi baka mas marami silang options doon na hindi lang available dito sa Klook. At the end of the day, piliin nyo yung pick-up point na mas accessible mula sa hotel kung saan kayo nagsistay para hindi kayo masyadong mahirapan. Kasi mahaba yung araw natin, guys. If you don't have a hotel yet, book with Agoda para maka-discount kayo ng malaki. Up to 5,900 pesos yan. Just visit www.thepoortraveler.net/agoda para ma-redeem nyo yung discount coupon, or kung mas gusto nyong gamitin yung Agoda mobile app, pwede rin. Pagka bukas ng app, just tap on the deals page and enter our promo code AGODATPT, all caps. Tapos mag-search lang kayo ng hotel nyo and ng room as usual, and kapag nakapili na kayo, upon checkout, i-enter nyo lang ulit yung Agoda TPT dun sa coupon field para ma-apply yung discount. Yes, kailangan nyo siyang twice i-enter dun sa deals page and doon sa checkout page para ma-apply siya. Hindi siya gagana kapag one time nyo lang siya i-enter. But this will give you up to 10% off capped at 100 USD or 5,900 pesos based on the exchange rate as of this recording. And while you're at it, i-redeem nyo na rin yung discount code natin for Agoda Activities. Ang code naman natin dyan ay AATPT. It will give you up to 1,770 pesos off or 5% off cap at 30 USD. Gagana naman yan para sa Agoda Activities including attraction tickets, tours, and transfers. We get credited for every booking, so kapag ginagamit nyo yung mga codes na yan, you also help us maintain this channel and tinutulungan nyo rin kaming makagawa ng mas marami pang videos tulad nito. And you get a discount, so it's a win-win for the both of us. Anyway, balik na tayo dun sa video natin. Be sure to arrive at the pick-up location on time para hindi kayo iwanan ng bus. And make sure nyo rin na tama yung bus na sinasakyan ninyo. May magche-check naman, may nagche-check nung booking at saka ng passport ninyo. And then, off you go. Pagdating nyo sa HZMB port, bababa kayo sa bus. Tapos, papasok kayo dun sa terminal building. Nandun yung immigration. So, dadaan kayo sa immigration on foot. Tapos, pag lumabas kayo sa other side, hahanapin nyo yung same bus na sinakyan nyo. Don't worry, bibigyan naman kayo ng instructions, pero pakinggan nyo lang mabuti and remember your bus number at saka yung itsura ng bus ninyo. And always pay attention. Marami namang signs sa loob and sa labas ng terminal. Pero, once you make it past immigration, yung dapat yung hanapin na sign ay yung cross-boundary coach. Cross-boundary coach ha, hindi yung shuttle bus. Kasi iba nga yung shuttle bus, kagaya ng diniscuss natin kanina. A staff will check your ticket bago ka sumakay ulit dun sa bus ninyo. Tapos yun na, you'll be crossing the HZMB Macau Sea Bridge na. Isa ito sa pinakamahabang bridges in the world and it will take probably an hour mula dito. Tapos pagdating nyo dun sa Macau side, ganun din, bababa kayo ng bus, ki-clear kayo ng immigration, tapos hahanapin nyo lang din ulit yung same bus kasi dadalhin niya kayo dun sa final destination ninyo. And gaya ng sabi ko kanina, for the purpose of this itinerary, dun kayo bababa sa Galaxy Macau. Kasi mula dito, 12 to 15 minutes lang, mararating na natin yung first stop, which is Taipa Food Street. Sisimulan natin ang Macau adventure natin with so much lafang dito sa Taipa Food Street. Officially known as Rua do Cunha, isa ito sa pinaka-sikat na food alleys dito sa Macau, tucked in the historic heart of Taipa Village. Medyo makitid lang ito, pero pedestrian only naman ito, so safe naman. To be honest with you, hindi naman ito yung mga pinakamurang snack options dito sa Macau. Marami kayong mahahanap na mas mura. Kunyari, pork chop bun, meron dito. Meron kayong mahahanap na mas mura sa ibang lugar. Pati
Egg tart, meron dito pero mas mura din sa ibang lugar. Kaya lang, ang kagandahan dito, magkakatabi sila. So, makakapag-food trip kayo nang hindi masyadong hassle. Marami kayong pagpipilian. Merong mga Portuguese-influenced classics, meron ding mga local Macanese dishes. Pagdating nyo dito, yung unang kukuha ng atensyon nyo ay yung higanteng bote ng milk tea na ito na nasa side ng building ng Cafe Vonke. So, dito na natin simulan. Bili na kayo agad ng iced coffee or iced milk tea. Pero wag nyo munang inumin na. Bilhin nyo lang kasi gagamitin natin yan mamaya as panulak kapag meron na tayong mga solid food. Alam mo yan. Ayan. Pero 26 pataka yung presyo niyan. And yes, ang Macau, it has its own currency and ang tawag is pataka. Although some establishments accept Hong Kong dollars on a 1:1 basis, mas maganda syempre na meron ka ring pataka if magbabayad ka ng cash. Pero ang Macau naman, nagiging cashless na rin sila increasingly. Dito sa Cafe Vonke, meron din silang tinitinda na mga pork chop bun. Itong pork chop bun, sikat to dito sa Macau. Marami kayong stores na makikita na nagbebenta nito. Yung version nila, malaki. Parang feeling mo tatalo na, kakawala na yung pork chop dun sa tinapay. And very juicy din naman ito and peppery, complemented by the crispy na pastry. Very peppery, pero hindi ko naka-oily. Fairness, tender din yung pork. Hindi siya gummy. Yung balak namin talaga is bumili ng isa dito sa Cafe Vonke, tapos bibili kami ng isa pang pork chop bun sa Seiki Cafe na malapit lang. Isang kembot lang ganyan. Kaya lang, after namin kainin yung pork chop bun dito sa Cafe Vonke, medyo nabusog na kami. So, hindi na kami umorder nung sa Seiki Cafe, which I think is mali. So, if you're doing a food crawl, isa na lang yung orderin nyo, di ba? Tapos, share na lang kayo to leave room for the other stops. I would still urge you na itry yung Seiki Cafe kasi it's one of the oldest neighborhood cafes dito sa Macau, dating back to the 1960s. And meron itong Michelin Bib Gourmand designation for its quality and value. Kaya lang, yun nga, hindi namin to na-try. Kapag nandito na kayo sa area na to, sa labas ha, imposibleng hindi nyo mapansin yung amoy ng slow-cooked beef offal or lamang loob ng baka. Kasi maraming nagtitinda niyan and isa sa pinaka-pinipilahan dito ay itong Laude beef offal. Ito sumikat recently, laging nakakasama sa mga must-try dito sa Taipa Food Street. Kaya naman ang haba ng pila dito. 58 pataka yung presyo ng pinakamura nilang serving. And hindi kalayuan from here, makikita mo naman ang Lord's Toast Bakery. Ito yung birthplace of Macau's legendary egg tarts. Founded by Andrew Stowe sa Coloan in 1989, yung tarts nila dito are crisp on the outside with a creamy caramelized custard center. And signature Macau must-try ito at only 11 pataka per piece. Pero syempre hindi pa tayo tapos sa dessert, may isa pa tayong itatry. Ito naman ang Mochi Macau. Actually, ang pangalan yata talaga nito is Chong Chau Ping Kei. Yung roots nito ay matitrace back sa Chong Chau sa Hong Kong. Pero dito, naging Mochi Macau na yung tawag sa kanya. Siyempre, kilala ito sa mochi. Pag tinignan nyo yung menu nila na nakadisplay dun sa window nila, marami yung mga fruit-filled na options. Nagtry nga rin kami yung mango version. Meron din silang strawberry, meron ding durian. Pero yung mango yung na-try namin, okay lang naman siya. Yung pinaka nagustuhan namin, hindi yung fruit version yung red bean mochi. Yun yung the best for us. And pero kami ni Vince, nag-agree kami. It's slightly sweet, delightfully chewy, and ito yung perfect na sweet closing after ng pork chop bun at saka nung lamang loob. 18 pataka ang bawat isang piraso. Feeling ang dami. Tamang background mo yung Ano? Dami. Sagana. And yun na yung lunch natin. Ngayon naman, pupunta na tayo sa historic core ng Macau. And to do that, we need to catch Bus 33. Tapos, bababa tayo sa Almeida Ribero OCBC stop. By the way, yung mga bus dito, yung pamasahe ay flat na 6 pataka. Yung bababaan na bus stop, malapit lang sa Senado Square. Senado Square, ito yung tinaguriang beating heart ng historic center ng Macau.
and UNESCO World Heritage Site ito. Yung open plaza nila ay surrounded by colorful pastel colonial buildings and European-style pavement patterns na it really reminds us of Lisbon talaga. Ganito rin yung itsura nung city center ng Lisbon. So para siyang slice of Portugal in the middle of Asia. Pedestrian-friendly din itong Senado Square, so hindi kayo matakot na mabangga unless tatawid kayo dun sa main street. Pero yung sa plaza mismo and yung mga inner alleys, pedestrian-only naman yon. The square is home to several historic landmarks tulad ng Holy House of Mercy, St. Dominic's Church, and the Leal Senado Building. Kapag merong celebration or festival, yung square na to comes alive with decorations and street performances. Very festive ito kapag Chinese New Year, Mid-Autumn Festival, ganun. As you walk deeper into the inner streets, mabobombard yung senses ninyo. Medyo maingay kasi maraming tao dito, maraming turista, tapos colorful yung paligid, so yung mata nyo rin busog. Merong nagpapa-free sample ng almond cookies, merong meat jerky. Kung isa-sample nyo sila lahat, bawat store, mabubusog kayo by the time na makarating tayo dun sa next stop natin, which is the ruins of St. Paul's. Nakatayo ito sa dulo ng main pedestrian street and it is Macau's most iconic landmark. Walang duda doon. But what remains today is the ornate stone facade of a 17th century Portuguese church na nasunog noong 1835. Actually, maraming beses itong nasunog. Pero kahit na ganon, yung intricate carvings nito, at yung mga statues, at yung mga Latin inscriptions, it will remind you of the grandeur of its heyday. Kaya naman, kahit hanggang ngayon, kahit isang facade na lang siya, isa pa rin ito sa mga pinaka-photographed na sites dito sa Macau. May steps sa harap nito. Pwede kang umakyat, tapos pwede kang pumasok sa loob. Parang may mini museum doon sa loob eh. May mga artifacts from the original church and monastery. And mula dito sa tuktok, you can also take in sweeping views of the surrounding streets of the old city. Pero sa tabi nito, merong isang structure na hindi masyadong pinapansin ng karamihan ng mga turista. So puntahan mo kasi wala masyadong tao dito, pero it's also an important site. Ito yung Nacha Temple. Very maliit lang siya and unassuming, but it creates a powerful visual contrast between Chinese and Portuguese religious traditions in one corner. Tinayo ito noong 1888 at dedicated ito to Nacha, isang deity sa Chinese folk religion. And yes, part din ito ng UNESCO World Heritage Listed Historic Center ng Macau. Simpleng-simple lang naman ito. Stone structure lang, tapos merong traditional Chinese rooflines, may mga insenso na paikot, yung parang katol pero mas malaki, na nakahang. Pero it played an important role sa local Chinese community dito sa area, especially during times of illness and hardships. Kasi dito sila nagdadasal kay Nacha kung gusto nilang ma-protect sila from diseases or misfortune. Kapag merong epidemic, dito sila nagpe-pray kay Nacha. Pero nakakatuwa lang na magkatabi yung temple at saka yung church. Like magkatabi lang sila. After the temple visit, lakad ka lang papunta sa Praia de Haxa bus stop and abangan mo yung bus 26A papunta naman sa Estrada do Istmo, Londoner na stop. Doon kayo bababa sa Estrada do Istmo, Londoner. And pagbaba nyo, welcome to Cotai Strip. Itong Cotai Strip, ito yung answer ng Macau sa Las Vegas Strip. Kasi paraw sila na ang lalaki ng mga resorts, mga luxury hotels, entertainment complex, ganyan. Actually, nung first visit ko sa Macau, hindi pa ito ganong kagarbo yung Cotai area. Pero over the past decade, ang laki nung pinagbago na nito. Ang dami ng bago, ang dami ng mapupuntahan. Dinevelop talaga nila ng bonggang-bongga to. Pero bukod sa facades and yung design ng mga buildings itself, bawat isa dyan, ang daming mga shopping, dining, and entertainment options. Kanya-kanya sila ng attraction sa loob. Kung mahilig ka mag-shop, merong mga high-end brands. Kung mahilig kang kumain, marami ding mga restaurants. Yung iba, food court style. Yung iba naman, fine dining talaga. Tapos, meron ding mga kanya-kanyang paandar. May mga shows, may mga rides, yung iba may gondola rides pa nga, parang cable car, pero within the area lang. Alam niyo yun, daming ganap dito.
very over the top itong Kotay strip talaga. Pero dahil nga, very limited lang din yung time na meron tayo, 3 stops lang yung gagawin natin. And yung stops na yan ay London, Paris, and Venice. Well, sort of lang. Unahin na natin yung London. Ito ang Londoner Macau. And nakakamangha yung classic British architecture nito, mimicking the Palace of Westminster and Houses of Parliament and yung Big Ben Tower. Tapos pag pumasok ka sa main lobby, makikita mo yung replica ng isang sikat na memorial fountain sa UK. And from here, you could get lost in mini London. Pwede kayo mag-only selfie sa mga UK icons na makikita mo. Like yung double-decker bus na to and itong statue of Sir Winston Churchill greeting everyone at 10 Downing Street. Pwede ka rin pumasok dito sa taxi na to. They call it Black Cab Escape, kung saan you get to enjoy a virtual drive with David Beckham lang naman. Pero syempre, keme lang yan. These are just some of the many attractions sa loob ng Londoner. Meron pa nga raw changing of the guards pero hindi na namin nakita. By the way, lahat ng binanggit ko, free yon. Wala kayong entrance fee na kailangan bayaran. Meron din dito na Harry Potter The Exhibition. Interactive museum siya na Harry Potter themed, kaya lang may entrance fee yan. And saka, wala nga tayong time sa visit na to So, hindi na tayo papasok. For now, lipat na tayo sa Paris. Ito naman ang The Parisian Macau. And yung centerpiece dito ay ang half-scale replica ng Eiffel Tower. So nandito na kami sa aming next stop, ang Eiffel Tower of Macau. Oo, yes, may Eiffel Tower po dito sa Macau. And classic na siya, matagal na siya dito. And impressive lang kasi ganyan-gaya nila yung sa Eiffel Tower ng Paris. Ayan siya, sa background ko yan yung Eiffel Tower. Kung tutusin nga, mas madali sana kung after ng Taipa Village food trip natin kanina, dito na kayo sa Kotay mag-explore kasi malapit lang naman ito doon. Kaya lang, hinuli ko ito kasi mas maganda ito for me kapag gabi. Lalo na itong Eiffel Tower. Kasi every 15 minutes, from 6:15 p.m. hanggang midnight, may mga pailaw ito. As in, dazzling lights talaga, creating an awesome show. Pero wait lang, yung tower na to may 2 observation deck. Yung isa nasa level 37. May entrance fee yun, 75 pataka per person. Yung isa naman nasa level 7, yun free of charge yun. Pero kami, hindi na kami umakyat. Dito na lang kami sa baba kasi mas gusto namin na panoorin tong Eiffel Tower mula sa baba. Yung kita namin yung Eiffel Tower kesa yung view from the Eiffel Tower. Hindi ko alam kung may sense pero basta ganun. Gusto kasi namin na yung background namin yung Eiffel Tower. So dito na lang kami. Tsaka again, wala nga tayong time. Ilang beses kayang sasabihin sa video na to kasi siksik na siksik tong itinerary na to. Pero anyway, lipat na tayo sa kabila. Pupunta na tayo sa Venice. The Venetian Macau is one of the largest resorts in the world and it brings Italy's romantic Venice dito sa Kotay. Tulad sa Venice, meron itong canals pero indoor, may gondola ride din, may replicas of Venetian landmarks, so nakaka-amaze din siya. Dito mo rin makikita yung TeamLab Supernature Macau, isa sa pinaka-okay na TeamLab branches na na-try namin. Nabisita namin to on a separate occasion. Pero for this trip, again, wala tayong time, so hindi natin to i-visit this time. The Venetian also features luxury shopping and over 30 restaurants including a food court. And dito tayo kakain sa food court na to. Kumpara sa ibang mga food courts, medyo mahal dito. Pero wala naman tayo masyadong choice. Isa na to sa pinakamura mong mahahanap dito sa Venetian. Kung may natitira pa kayong oras, pwede kayong maglibot-libot pa, pwede kayong mag-shopping. Basta tandaan nyo lang na dapat nasa pick-up point kayo ng bus at 8 p.m. dito sa Venetian. Itong specific page na to, yung i-book ninyo kasi meron itong 8:30 p.m. na pick-up dito sa Venetian, which is tamang-tama para sa itinerary natin na to. So, i-visit nyo to. Yung link nasa description and pinned comment. So, i-click nyo yon. Tapos pagdating nyo sa page, sa list of options, choose Macau Venetian Hotel dun sa departing point. Tapos, dun naman sa destination, piliin nyo yung Hong Kong Prince Edward. Again, just like earlier, you'll need to pass through both the Macau and Hong Kong immigration inspection, so have your passports handy.
You should arrive sa Prince Edward area sa Kowloon by 11 p.m. And from the drop-off point, lakad lang kayo papunta sa MTR station. Tapos, mag-MTR na kayo papunta sa hotel. And yun na, pwede nyo nang i-insert itong day trip itinerary na to sa Hong Kong itinerary na meron ka. By the way, meron tayong sample Hong Kong itinerary din na. Hanapin nyo yung previous video natin. Nandun lang yon. But the question is, magkano ba ang magagastos kung susundin nyo yung itinerary na to? So, ito yung budget breakdown natin. It assumes na you're a party of 2, tapos paghahatian nyo yung cost ng shared expenses equally. Yung pinakamalaking gastos dito ay yung bus transfers. Kasi yung bus to Macau, 180 HKD yon. Tapos yung pabalik naman, 160 HKD. So, yun yung nagtitake up ng biggest fraction nitong cost natin. Sunod ay yung budget natin sa food court. Pineg ko siya as 100 pataka kasi hindi nga kamurahan yung mga options doon. Pero syempre kung mas may mahanap kayo na mas mura, edi go, go, go. The rest ay mga transfers na. Like MTR fare, papunta and pabalik sa bus terminal, at saka yung food trip natin. Yung pork chop bun, for sharing yon, kaya 25 pataka lang yung nilagay ko dyan. 50 yung full cost nun. And pati yung OFAL, 58 yon. So, share kayo, so 29 lang. Tapos, yung Senado Square, St. Paul Ruins, Londoner, Parisian, and even Venetian, except the food, free naman yon. So, hindi siya ganun kalaking gastos. Yung total niya is 578.5 Hong Kong dollars lang. Kapag kinonvert mo siya, 4,360 Philippine pesos. Ito lang yung minimum budget na i-prepare mo ha. Pero syempre, dagdagan mo ng buffer to cover possible price movements, currency exchange adjustments, and iba pang mga expenses na we might have missed. Siguro, dagdagan mo ng mga additional 200 Hong Kong dollars as buffer lang. And hindi rin kasi kasama dito sa breakdown na to yung mga personal purchases. Kunyari, magsha-shopping ka or bibili ka ng drink na hindi kasama dito sa nilista ko, or meron kayong souvenir na alam mo yun, napabili ka lang sa tabi, or gusto mo na isa pang egg tart or isa pang mochi, yun, hindi na kasama yan. Basta, dagdagan nyo na lang. Feel free to tweak this itinerary para ma-match yung preferences ninyo, tsaka yung bookings na makukuha ninyo. And please do not take this as official travel advice. Gamitin nyo lang siya as a guide when building your own itinerary. And there you have it. That's our sample Macau DIY day trip itinerary and budget breakdown kung magagaling kayo from Hong Kong. As we have demonstrated, it's definitely possible to see Macau's key attractions in a single day. Pero kahit ganon, I still strongly encourage you na bumalik sa Macau kapag meron kayong chance and stay longer. Dito sa sample itinerary kasi natin, we only barely scratch the surface and dinaanan lang talaga natin yung mga highlights. Maliit lang naman yung Macau, pero punong-puno kasi ito ng attractions. And for me, a single day just doesn't do it justice. So, kahit 2 nights or 3 nights kung gusto nyo na mas relaxed yung pace. Marami rin kasi talagang pwedeng gawin dito. Bukod pa sa mga napakita namin sa video na to ngayon, meron din silang mga nakakakalmang gardens like yung Camoes Square, Hardim Lulimyok. Meron silang interactive attractions like kanina nabanggit ko na yung Team Lab Supernature, nabisita namin yan before, nag-enjoy naman kami. Harry Potter The Exhibition, kung Potterhead ka, may Martial Arts Arena and Grand Prix Museum. Kasi 'di ba, sikat din naman yung Macau Grand Prix. And meron ding historic sites like Ama Temple and Gia Fortress. And kung Daredevil kayo, 'di ba, isa sa mga sikat na mga adventure sites yung Macau Tower. Meron silang bungee jumping at kung ano-ano pa. Pwede rin kayong mag-food trip bukod pa dun sa Taipa Village. Meron kasi silang thriving food scene talaga dito. Maraming mga homegrown family restaurants and meron ding mga exquisite na fine dining options. Essentially, a day trip will give you a taste but staying longer lets you experience the full flavor that Macau has to offer. Ayun, ano yung mga destinations na gusto nyong i-cover natin next? And kung gusto nyo lang mag-hi, mag-hello, i-comment nyo lang below. Sabihin nyo na rin kung saan kayo nanonood ng video na to kasi alam ko marami ring nanonood sa atin na based abroad.
I-comment nyo lang and babasahin natin sa mga darating pang videos. Tulad nitong comments of the week natin. Ayan, sabi ni Hoppy Mommy Bunny, love your vlogs, very informative and give calm energy in your storytelling. Kinoment niyo to sa video natin about the free things to do in Macau. Maraming salamat, Hoppy Mommy Bunny. Nakakatuwang makabasa ng ganitong comment kasi nakakagana. Sabi naman ni Ron Rave 27, di po ba pwede ang Octopus card sa Airport Express? Actually, pwede. Pwede mong gamitin ng Octopus card sa Airport Express. Kaya lang, mas mura lang talaga siya kapag ibubook mo online. Kunyari sa Klook or sa, hindi ko alam kung meron na nito sa Agoda Activities eh. Pero sa Klook, mas mura siya. Na-compare na namin ito dun sa Hong Kong Travel Guide video natin. And lumabas talaga na mas mura sa Klook kesa kung Octopus card ang gagamitin mo or kung bibili ka ng single ticket sa station na. So kung meron din kayong mga questions tulad nitong kay Ron, i-comment nyo lang din, sasagutin natin yan basta alam namin yung sagot. Okay, sabi naman ni Jamila Lacuachera, grabe, alam nyo bang mga blog post nyo sa site ang ginagawa kong guide sa mga travel nung di pa uso ang travel vlogs? Ha ha ha. Kaya nung nakita ko kayo sa YouTube, nag-subscribe ako agad. Maraming salamat naman sa pag-subscribe, Jamila Lacuachera, and buti nakita mo kami dito sa YouTube kasi marami sa mga nagbabasa ng articles namin at sa mga travel guides namin dun sa website, hindi nila alam na meron na tayong YouTube channel kasi 16 years na yung website natin pero nag-active lang naman tayo dito sa YouTube since 2019 yata, 2020, ganun. So, maraming salamat and please subscribe na rin kayo tulad ni Jamila Lacuachera kung hindi pa. And i-turn on nyo na rin yung notifications. And salamat din sa lahat na nagko-comment. Please keep them coming and babasahin natin yung iba dyan sa next videos natin. Don't forget to scan this QR code or click the link below to download Airalo and use our promo code TPT3 to get $3 off your first eSIM. Wala itong expiration in the sense na yung new users can use this code anytime pero one time lang. In your succeeding bookings, use the Poor Traveler for 10 to 15% off or visit thepoortraveler.net/eSIM. Again, be sure you're subscribed to this channel, like this video, and remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!